أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, ito ang pagpapatuloy na pagpapaliwanag na aklat na Usul at Talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapaliwanag ng mga anwa o uri ng ibada o pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay binigay niya sa atin yung mga ayat ng Quran, mga dalil o evidence magmula sa Quran. At nagbigay din siya ng ibang mga ahadith na sahih nagmula sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang imam ay pinapaliwanag niya sa atin ang detalye, ang unang katanungan sa libingan na ang unang katanungan ng man rabbuka, kung sino ang ating Rabb. Na dito sa aklat na ito na Usul at Talata, pagkatapos niyang banggitin sa atin ang katanungan na kung sino ang ating Rabb, ano ang ating din at sino ang ating nabi o propeta, inumpisahan niya sa ating ipaliwanag ng mabuti kung ano ang mga uri ng pagsamba na dapat lamang ihandog natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kaya pinaliliwanag yun sa ating mabuti dito sa Usul at Talata, ganun din sa kanyang ibang mga aklat, lalo sa Kitab at Tauhid, na pinapaalam niya talaga sa atin ang pagsamba hindi ito maaaring ialay kanino man. Na nangyayari ngayon sa karamihan ng mga tao, sila ay nag-aangkin na sila ay naniniwala sa kanilang tagapaglikha o sa Diyos na lumikha sa kanila. Kaya lang, karamihan sa tao na sa labas ng Islam, o maging yung mga Muslim na nagkiklaim na sila ay Muslim, na hindi inuunawa ng mabuti ang ibig sabihin ng salitang ibada o pagsamba o worship. Minsan sila ay naliligaw at naiahandog nila o naipagkakaloob nila o naiaalay nila ang kanilang pagsamba sa hindi dapat pag-alayan o doon sa isang nilikha na walang karapatan. Ito man ay anghel, ito man ay propeta, ito man ay banal na tao, buhay man o patay, walang karapatan ng pagsamba, dahil ang pagsamba ito ay karapatan lamang ng Allah Tabarak wa Ta'ala na dapat sa kanya lamang ihandog o ialay. Dahil ito ang pagkakaiba talaga ng Muslim at hindi Muslim, ng believer at hindi believer, ng follower ng propeta at hindi follower ng propeta, na kailangan ang isang tao na nagkiklaim na siya ay tunay na nananampalataya sa kanyang creator, sa lumikha sa kanya, kailangan tiyakin niya na iniyahan ang kanyang pagsamba, iniaalay niya doon sa lumikha sa kanyang creator, hindi sa sino bang nilikha. Ito man ay ang pinakamalapit na anghel, ito man ang piniling propeta para iparating sa atin ang mensahe. Kahit sila ay nangamatay na, mga banal na tao, mga santo, wala silang karapatan ng pagsamba dahil ito ay karapatan lamang o hukuk o hak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binigay niya sa atin ng mga halimbawa, mga example ng mga uri ng pagsamba ng katawan, ng ating dila, ng ating bibig, katulad ng ruku, ng sujud, pagbabasa, pagpapatirapa, pag-uumra, Hajj, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ganoon din ang pagsamba sa pamagitan ng pagbibigay ng ating kayamanan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng zakatul fitr, ng sadaka, at pagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Ganoon din sa sabil ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mujahidin, halimbawa, na yan ay isang uri ng ibada na kinalulugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan sa kanya lamang natin ihahandog, hindi sa sino mang manilikha. Kaya pagpapatuloy niya sa atin ng sabi niya, wad dalilu ar-ragba wa rahba wal khusyu wa qawluhu ta'ala. Sabi niya, ang mga evidence sa Quran sa mga uri ng pagsamba ng puso, nabanggit niya sa atin yung mga pagsamba ng katawan. So binanggit niya rin sa atin, wadalilu ar-ragba wa rahba wa khusyu wa qawluhu ta'ala. So tatlong uri ng pagsamba ng puso ang binanggit niya sa atin dito, ragba wa rahba wal khusyu. Pagkatapos sabi niya wa qawluhu ta'ala. Dahil ito ay nababanggit sa Surah Al-Anbiya, yung tatlong bagay na nang banggitin na Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa si Prophet Yahya
Prophet Zakaria nang hilingin niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ipagkalooban ng anak at yung kanyang asawa na sinani ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gumaling na para siya ay mabuntis at magkaroon ng anak. So nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito ang mga sitwasyon ng mga propeta. Ang mga propeta, sila ay sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng bahagi ng katawan nila, inaalay nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito man ay pagsamba ng katawan, ng puso, ng dila, maging ang mata at bibig. Lahat ng yan ay inaalay lamang nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi dito na maulama, ang ragba, ito ay tinatranslate, ito ay malapit din sa tinatawag nating raja wal khawf o khawf wal raja. Ragba halimbawa ginagamit ng iba sa translation na raja o sabi natin mahabba. Iba naman yung rahba, ito ay yung khawf. So ito ay isang uri ng sabi nga ng mga ulama, ito ay yung paghingi o pagtawag sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paghahangad o pagsusumamo at pagmamakaawa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipagkaloob ang kanyang mercy at habag sa isang katulad sa mga propeta. Yan ang kanilang mga katayuan na sila ay nagsusumamo, sila ay nagmamakaawa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay patawarin, na sila ay tanggapin ang kanilang ginagawang kabutihan. Ito ang ibig sabihin ng salitang ragba, na sa pamagitan ng ito ay pagsusumamo at pagpapakumbaba na may talagang sila ay minamahal nila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi sila nawala ng pag-asa. Pangalawang uri dito na bang rahba, ito ay khawf wal pusya wal khusyu atadamman atadallul wa huwa qarib min al khusyu. Kasabi rito ng mga nagpapaliwanag, sabi nila ito ay malapit, halos ang kahulugan ng salitang rahba ay pagkatakot sa puso. Ito ay ibada al-kalbiya na merong tunay na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang puso, at siya ay kabilang dito yung pagpapakumbaba at yung pagpapakababa at yung pagiging humble sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagitan ng kanyang kasama, ang kanyang mata, ang kanyang boses, ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Kaya ang mga propeta, kapag sila ay sumasamba o nagdarasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging ang kalang mga mata ay lumuluha, ang kalang mga balayibo tumatayo ayon sa mga nabanggit sa mga na ang buong katawan talaga nila ay napaka humble sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito, tinutukoy dito ay yung kusyo ng puso na apektado ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ito ang ibig sabihin ng salitang rahba. Ito ang palatandaan na ang ibada o pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kailangan buuhin talaga ng tatlong arkan na yan: pagmamahal, pagkatakot, at pag-asa. Hindi maaring isang bahagi lamang, kailangan pantay palagi. Merong mga tao pagkatakot lamang pero nawala na sila ng pag-asa. Meron naman tao na puro lang maasa na ang Allah ay mapagpatawad, ang Allah ay mapagmahal, merciful, pero hindi sila natatakot sa kaparusahan sa impyerno. Kaya sila ay gumagawa ng kasalanan. So kailangan balance nandiyan yung sa pagmamahal natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasa gitna. At pagkatapos, tayo ay hindi nawala ng pag-asa, na tayo ay umaasa at na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala tatanggapin ang ating ginagawa at ibibilang tayo sa mga taong gumagawa ng kabutihan, at tayo ay natatakot sa kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So balance, sabi nga ng mga ulama, ang ibada bainal khawf war raja, na parang pakpak ng ibon na balance. Hindi yung puro pagkatakot lang o puro pag-asa lang. Yan ay gawain ng mga murji at saka ng mga taong yung mga kawarij, ganyan. So ang Muslim, ang tunay na Muslim na follower ng mga propeta, na tunay na sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bainal khawf war raja. Wa kanu lana khashiin, at sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pamagitan ng kanilang ragba wa rahba, pagkatakot at pangamba o pagsusumamo, pagmakaawa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay talaga makikita sa kanilang pagiging humble, mapagkumbaba ang mga propeta, lalong-lalo. Ang tutukoy dito ay mga propeta at yung mga tagasunod ng mga propeta. Sumunod na ibada, sabi dito, wa dalilul qasya qawluhu ta'ala, pala takshawhum wakshawni.
So ito isang uri din ng ibada al-qalbiyah na ito ay malapit siya, ganoon din siya sa kusyu o pagkatakot, ito ay pagsamba ng puso. Kaya lang ito ay mas special na katulad na may kasama talagang ang isang tao na may kasya sa kanyang puso, ay yung katulad ng halimbawa ng mga ulama na alam talaga nila kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. At alam nila ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nila ang kanyang pangako na gantimpala sa kabilang buhay o sa mag-umpisa sa barsa. Ganon din alam niya ang pangako na kaparusahan, lalo na sa paraiso at impyerno. Kaya sila ay talagang may pagkatakot, may pangamba, at kasama ang ma'al-ilm, may kaalaman. Ito ang ibig sabihin ng salitang kasya. At yan ang katangian ng mga propeta at yung tunay ng tagasunod ng mga propeta at ng mga ulama. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna may yaksya Allah min ibadihi al-ulama. Sumunod na uri ng ibada, wa dalilu al-inaba qawluhu ta'ala. Al-inaba, ang ibig sabihin nito, warruju wa tauba. Nang ibig sabihin yung talagang tunay na ang isang Muslim kapag siya ay nakakagawa ng pagkukulang o pagkakasala o paglabag sa katuruan, hindi siya talaga nagpapatuloy siya, bumabalik ka agad. Umabalik siya agad. Hindi siya nagpapatuloy. Katulad iba, pag nagkasala na, tuloy-tuloy na. Saka na lang babalik. Ang isang tunay na believer, patuloy siya, nagbabalik loob, babalik ka agad siya. Pag nakagawa na siya, tumingi siya ng kapatawaran, siya ay nagtatauba. Kaya sabi nito, anibu ila rabbikum wa aslimula. Na kayo ay magbalik palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala at isuko ninyo ang inyong sarili ng buong pagsuko sa Kanya. Lillah, sa lahu, sa Allah lamang. Hindi sa sino man. So ito ay isang uri din ng ibada al-qalbiyah. Sumunod na rito na evidence o uri ng ibada na binigay na wadalilu al-isti'ana qauluhu ta'ala. So banggit na naman dito ng Imam, isti'ana yung talabal aun o seeking help sa Allah subhanahu wa ta'ala, na anumang uri ng kailangan natin dito sa dunya, kailangan sa Allah lamang natin hihilingin. Kaya sabi rito, binigay na dalil sa atin ng Imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabi nga ng mga ulama na ang dalawang dalil na yan, ibada pagkatapos isti'ana, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng lubos, at lubos na rin na panghingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala na anumang uri na kailangan mo dito sa umur ng iyong dunya at saka akira, wala kang hihingian ng tulong maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na yung mga bagay na walang sino man may kakayahan na ipagkaloob ito sa iyo. Wa iyyaka nasta'in. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Tirmidhi sa hadith sahih, sabi rito, wa idha ista'anta fasta'in billah. Na ang tunay na isang tao na pinapangalagaan niya, sabi nga niya ng propeta kay Ibn Abbas, ihfadullah. Ang tunay na Muslim na pinapangalagaan niya ang kanyang relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, para pangalagaan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa Allah lamang niya hihilingin lahat ng kanyang kailangan, lalong-lalo na sa umur ng kanyang din. Hindi dito pwedeng hilingin sa mga wad na Diyos, dahil ito isang uri ng ibada, isang uri ng pagsamba, sa patay, sa jin, sa runo, sa punso, o sa mga banal na tao, o sa santo, o nakalibing sa libingan, o ano ba, sino man, ribulto, estatwa. Hindi tayo maaaring humingi ng tulong sa kanila para iligtas tayo sa kabilang buhay, o sa kapahabakan dito sa mundo, o sa daigdig, o sa dunya. Hindi rin tayo maaaring humingi sa kanila ng tulong na o anong kailangan natin lang pagkaloob sa atin ng biyaya, risk, provision dito sa ating ikabubuhay. Dahil ang Allah lamang ang provider ng lahat. Kaya sabi rito ng propeta, idha ista'anta fasta'in billah. Pagkatapos ipaalala sa atin ng Imam na araw-araw, ilang beses natin binabasa ang surah Al-Fatiha, wa iyyaka nasta'in. Sumunod na dalil na uri ng ibada sa wa dalilul isti'ada. Qul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birabbin nas. So, ibinigay niya sa ating dalil sa isti'ada. Ang ibig sabihin ng salitang isti'ada, kapag ikaw ay pumunta sa isang lugar na hindi mo kabisado o lugar na liblib na pook, ito ay isang uri ng pagsamba. Halimbawa, babasa tayo ng Quran. Babasahin para wag tayong guluhin ng syaitan at maunawaan natin ang Quran. Kailangan hingilingin natin ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Nasa Allah lamang natin ihilingin ang anumang uri ng, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Idha qara'tal Quran fasta'id billahi minash shaitanir rajim." Ngayon, kapag tayo ay naglalakbay o may darating tayo sa isang lugar na ating patutunguhan, lalong-lalo na hindi natin alam ang lugar, na hilingin lamang natin ang proteksyon o pangangalaga o shelter, na pangalagaan tayo sa mga demonyo o sa mga jin o sa mga satanas o mga mabangis na hayop. Anong uri ng magbibigay na pinsala na nilikha? Hilingin lamang natin ang proteksyon magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ginamit dito ng Imam Ghazali ay Surah An-Nas. Surah An-Nas, sabi dito, "Qul a'udhu birabbin nas." So dito sa Surah An-Nas, nabanggit dito ang pagiging nag-iisang rububiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya lamang ang lumikha ng lahat, siyang tagapangalaga ng lahat, siya nagbibigay ng buhay at kamatayan, siya nagbibigay ng kapahamakan at kaligtasan, at siya rin ang malik ng nas. Siya ang may-ari ng tao. Sabi, "Qul a'udhu birabbin rabb." Una muna. Pangalawa, malikin nas, malik. Siya ang may-ari ng tao. So, ang kanyang pag-aari, nasa sa kanya ang desisyon kung anong kanyang gustong ipagkaloob. Bigyan niya ng kapahamakan, bigyan niya ng kabutihan, lahat ng desisyon ay magmula lamang dahil siya ang malik ng Bani Adam o ng insan o ng human being. Pagkatapos sa ilahin nas. Pangatlo na, bakit siya ang may karapatan ng istiada o ng paghingi ng proteksyon dahil siya ang Rab, siya ang malik at siya ang dapat sambahin ng tao. Dahil ang istiada ay isang uri ng pagsamba. Ngayon, kung ang mga tao, halimbawa hindi mga Muslim, sila hihingi ng proteksyon o ng shelter, ng kalinga o pangangalaga sa isang nilikha lamang na katulad nila, hindi ang manguwad na Diyos yan ang Rab, hindi yan ang Malik, at hindi yan ang dapat paghandugan talaga ng pagsamba. So kaya, batil talaga ang paghingi ng proteksyon o shelter o pangangalaga magmula sa mga nilikha. Ito man ay jin, ito man ay anghel, ito man ay propeta, o anumang uri ng nilikha ay walang karapatan ng uri ng pagsamba na lalong-lalo katulad ng istiada. Isa pang uri ng pagsamba na ibinanggit sa atin dito ng Imam ay ang istigata. Wa dalilul istigata qawluhu ta'ala. Mapansin natin dito sa kanyang aklat, talagang Quran. Wa dalilu. Ang evidence, ang proof magmula sa Quran. Wa dalilu qawluhu ta'ala. At ang evidence ay magmula sa saying ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ittastagitu rabbakum pastajaba lakum. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag kayo himingi ng istigata sa inyong Rabb, tutugunin ang inyong paghingi ng istigata. Ang istigata, ito isang uri ng pagsamba. Ito ay isang uri ng dua na ang isang tao kapag siya ay nasa kagipitan o panganib, katulad halimbawa nasa karagatan o sa himpapawid o nasa talagang bingid ng kagipitan, sa panganib talaga, ito ay isang uri ng ibada na ang isang tunay na believer o ang isang tao, nature niya, natatawagin niya talaga yung makakatulog sa kanya. So kaya sabi rito na Allah subhanahu, pag humingi kayo ng gaut o istigata sa Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong Rabb, dahil siya ang nagbibigay ng kaligtasan at kapahamakan, pastajaba lakum, kayo ay kanyang sasagutin o tutugunin, ipagkakaloob ang tulong sa inyo kapag sa kanya kayo humingi. Hindi katulad ng mga nasa kagipitan na nga, halimbawa bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, baha. Ang pinupuntahan pa rin yung mga huwad na Diyos na wala talagang karapatan nang sila ay tawagan dahil hindi naman ay pagkakaloob ang tulong. Yung pang mga huwad na Diyos na tinutulungan ng mga tao na sumasamba sa kanila. So ang hihilingan natin ng tulong upang iligtas tayo sa anumang uri ng kapahamakan o kalamidad, ay hilingin natin lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa kalamidad, sa kabilang buhay, sa impyernong apoy, sa kaparusahan sa impyernong apoy. Wala tayong dapat hingian ng tulong upang pangalaga o maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag halimbawa may mga tao inabutan talaga ng kapahamakan at talagang makikita natin dyan na wala ng kaligtasan, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala talagang nailigtas tayo sa impyernong apoy. Sumunod na dalil na uri ng ibada ad-dabhu wa qawluhu ta'ala. Isang uri ng pagsamba na nabanggit ko ang ibig sabihin ng salitang ad-dabhu ay sa Sharia ay yung
kat al-hulqum wal mari. Naputulin ang sa lalamunan, yung dinadaanan ng hangin at saka ng pagkain at inumin, kasama ang mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Min bahimatil an'am. Magmula sa camel, sa baka, at saka sa kambing, utupa, anumang uri ng bahimatul an'am. Na ang ito ay isang uri ng pagsamba o paghahandog o pag-aalay o pagsasakripisyo o pagkakatay na may mga gawain ng hindi mga Muslim. Hanggang sa ngayon, may mga pag sila magtatayo ng bahay o building o tulay o anuman, o para daw matibay, nagkakatay sila at pinapatulo na doon yung dugo. Minsan nalagyan na mga sentimo o ganyan para daw matibay. Yan ay mga pabahiin na walang katibayan. So tayo, ang ating paghahandog, alam mo, sa panahon ng Hajj, Akika, kapag meron tayong bagong silang na anak na lalaki o babae, upang pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa syaitan. Ito ang dahilan. Isa sa mga sabi nga ng mga ulama, si Sheikh Salih Al-Fawzan, hapidahullah, sa kanyang paliwanag tungkol sa akika, sabi niya, ito ay pag-aalay sa pagpanahon ng akika, pagdating na 7 araw, upang pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang sanggol sa pagbibigay ng kapahamakan o kapahamakan ni Satan. At ito ay sundan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit sa atin na pagdating ay 7 araw dapat tayo ay mag-alay at bigyan ng pangalan ang isang bata. At yan ito ay pagkakatay sa Hajj, sa Umrah, halimbawa kung may mga nalabag tayo, ganon din sa Akika o sa Udhiya natin kapag hindi tayo nag-Hajj sa panahon ng Hajj. So sabi rito ng Imam Rahimah, wa qawluhu ta'ala, dalilu qawluhu ta'ala, wa dalilu dabhi qawluhu ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ang nusuk dito ay pagkakatay. Ang ating pagkakatay, wala tayong ibang pagkahandugan, lillah, para lamang sa Allah, hindi para sa jin, hindi para sa nuno sa punso, sa mga engkanto o sa doon sa tikbalang o mga pinaghahandugan nila o doon sa ilog o sa balon o sa bundok, sa jin. Ang lahat ng yan ay inahandog nila sa jin. Katulad ng utos ng mga mangkukulam o ng mga sahir sa mga Muslim o sa mga tao o Muslim na nililigaw nila ang pamaraan ng tamang pagsamba. Kaya dito nililinaw talaga sa atin ang imam. Ultimo ang pagkakatay, tiyakin natin ang ating paghahandog. Marami sa mga bansa na mga sa Malaysia, sa Indonesia, nagkakatay sila sa jin. Ay, para wag kang kulamin, magkatay ka ng ganito. At tinuturo sa anak ko sa lugar at anong uri ang kalay kakatayin. So, hindi yan kasama sa ibada. At yan ay shirk. Yan ay pagsamba na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba na. Pagkatapos ibinigay sa atin ng imam ang dalil sa sunnah, pagkatapos ibigay sa atin yung ayat sa Quran, ganoon din sa surah Al-Kautar. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, pasalli li rabbika wanhar. Sa Allah lamang ninyo ihandog ang inyong sala, wanhar, at ang inyong pagkakatay. At binigay niya sa atin ang dalil wa minas sunnah, sabi, la'anallahu man dabaha li ghairillah, sumpain ng Allah subhanahu, alisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya o mercy o rahma kung sa mga tao nagkakatay o naghahandog o nagsasacrifice ng kanilang sacrificial animal ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa huwad na Diyos. Maging sa kubur, sa libingan ng mga patay na salihin o auliya o mga banal na tao na kiniklaim nila na mga banal na mga tao, hindi maaring maghandog sa sino mang nilika, patay man o buhay. Ito man ay nasa kalangitan o kalupaan o sa karagatan, o sa kabundukan o sa kagubatan. Lahat ng anumang uri nun, rebulto man o estatwa. Maging ito man ay auliya o banal na tao. Ang lahat ng yan ay hindi pwede paghandugan ang anumang uri ng pagsamba at kasama dyan yung pagkakatay. Sabi, la'anallahu man dabaha li ghairillah, sumpain ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kabair at dunub. At ito ay shirk. Ang magkatay o magsacrifice, maghandog ng kakatayin ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuling dalil o uri ng anwa ng ibada na binigay sa ating halimbawa ng imam, sabi ito, dalilun nadri qauluhu ta'ala. Ang nadar, ito yung tayo ay mangangako o susumpa ng anumang uri ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala na nasa Allah lamang natin ito ihahandog. Halimbawa,
ang nadar, ito isang uri ng ibadah, hindi naman talaga wajib sa atin, obligado sa atin, kaya lang, kapag tayo ay nangako o sumumpa, na gagawin natin ang pagsamba na yan, ito ay magiging wajib sa atin. Halimbawa, sabihin natin, na ako ay susumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala na mag-aayon ako ng 3 araw. Kapag sumumpa tayo, ito ay kasama na sa wajib. Alam natin ang wajib na siyam, halimbawa fasting, Ramadan, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at pagbabayad ng ating mga, katulad ng ating pidya, na ating na-miss sa Ramadan, alam mo, may sakit o nagtatravel o yung babae nagdalang tao, pagkatapos niya magsilang o inabutan ng buwan ng dalaw, nagpapasuso ng sanggol, ano pa mga excuse ng tao na pinahintulutan Allah subhanahu wa ta'ala ng pidya o pagbabayad. So yan ang mga wajib. Kaya na pumapasok ang wajib, ang nadar. Anumang uri ng ibada na ikaw ay sumumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinasabi mo na gagawin mo yan, ito ay mag-obligado sa iyo. At kapag hindi mo ay nagampanan o ginawa, ito ay isang hindi obligadong tungkulin na inobliga mo ang sarili mo na hindi naman binigay sa iyo ng Allah na obligasyon. Kaya na kapag ikaw sumumpa, dapat mo itong tuparin. Ito ang nada. Wayupuna binadrin wayakapuna yawman kana syarruhu mustatira. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ang katangian ng isang mu'min, ng siyang believer na tunay na worshiper na Allah subhanahu wa ta'ala, na tinutupad nila ang kalang pangako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinutupad nila ang kalang pangako sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang mga ibinigay sa ating halimbawa ng imam na mga uri ng pagsamba, uri ng ibadah, napakaraming anwa, uri ng pagsamba, maging yung pagbibigay ng ating kayamanan o namang uri ng mga ibadah. Ang lahat ng yan ay pagsamba na tiyakin natin na yan ay inaalay lamang natin sa ating Rab. Na, alam mo, tatanungin tayo sa libingan, man Rabbuka? Kanino mo inaalay ang iyong pagsamba? Sino ang iyong sinamba? So yan ang mga ito ang mga ibadah na nabanggit sa Quran na wala tayong paghahandugan, pag-aalayan ng ating pagsamba maliban lamang sa Allah Tabarak wa Ta'ala. So inshallah, titigil tayo rito at inshallah sa susunod na ibinigay nga na yung sabi dito, aslut tani, ang pangalawang pangalawang usul ng ating din o ng katanungan sa libingan ay tungkol sa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sabi niya rito, inshallah sa susunod na pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng usul at talata. Ito naman ang ating, ito ay nasa page 29 ng akhlaq na matan, na walang syar. At inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.